At sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para Oras sa buong Pilipinas, alas 11 na po ng umaga. Wastong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ECS Unique Toothpaste. Usapan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner natin, graduate po siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Parañaque Dental Chapter. Kasama natin, Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng Ang Galing Mo, Dok, and of course, ACS. Good morning, Doc. And isa na namang oras ng talakayan tungkol sa oral
oral health. At ngayon pag-uusapan natin, dentistry in the internet world. Yeah. Ay, ang daming mga issue tungkol sa ang ating sigurong pag-uusapan, and how does internet also help with the naman. oral health Pros and awareness. cons, Yes. yes. Advantage and disadvantages of it. So, para pag-usapan po natin yan, kasama po natin, Vice President po siya ng Las Piñas Dental Chapter. Kasama natin, Dr. Nessie Sauco. Doc, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Kasama din natin, syempre kung kasama natin ang Vice, nandito rin ang President ng Las Piñas Dental Chapter, Batch Hiraya 2026 to 2027, graduated from University of Baguio, Baguio City, and started her practice of dentistry at Admiral Las Piñas City for 26 years. Kasama po natin sa ating programa, ang galing mo, Doc, Dr. Janet Esquilon de Guzman. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga, Doc Mia. At dahil mga taga Las Piñas, baka gusto ko kayong batiin na nakikinig sa Las Piñas ngayong umaga. Binabati ko lahat ng mga taga Las Piñas Dental Chapter, sa mga officers ng Hiraya Term, mga NCR South Presidents. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating President na rin, si Dr. Marius And of course, Esquilio. our PDA President, Dr. Marius Charles Esquilio. Ay, parang Team Las Piñas tayo ngayon, Oo Doc nga. Mia. Si Doc Mia din taga Las Piñas. Oo nga, yes. Ako tumagal din ako Las Piñas. Lahat din tayo talaga. Na-traffic kanina. Alam natin ang traffic sa Las Piñas. Hello sa mga nata-traffic sa Las Piñas. Pero ang pag-uusapan, dentistry in the internet world. Ayan ha. So, marami sa mga tao ngayon, Doc Mia, Doc Janet, Doc Nessie, na talagang into social media, internet, when it comes to kahit sa oral health nila. Kung may sumakit, may dumugo, ano ba nangyayari sa akin, no? So, bakit ba nagsisearch ang mga tao about dental procedure? So, Doc Janet, bakit ba? Actually, nagsa-search sila kasi mas gusto nilang mas maintindihan kung ano yung dental problem nila. Tama. Aside from mag-visit sila sa dentist nila, inuuna muna nilang mag-scroll sa cellphone nila bago sila pumunta sa dentist nila. Para alam na nila yung budget kasi nagsa-search din niya sa mga prices, di ba? Oo, pwede rin naman. At kung ano ang mga possible na available dental treatments, yung mga ganon. Which is okay din naman talaga. Sa totoo lang, parang kahit naman tayo, kahit sa ibang gagawin natin, di ba, sinesearch muna natin kung ano yung ibig sabihin ng sinabi sa atin or ano yung mga possible na pwedeng procedure or pwedeng gawin. And also, sa prices nga, sabi nga, sa budget, kasi pag alam mo namang mahal or hindi mo maa-afford, pwede kang pumunta sa ibang options. Change diba? options. Change diba? options ka. Pero nakakatulong ba sa inyo to bilang isang dentista na yung pagpasok ng pasyente parang may prior knowledge na siya about the procedure or about how much is this, or baka minsan mali na tingin mo sa internet, masyado namang mababa yun, diba? Mas nahihirapan ba kayo, or marami na ba talagang ganitong mga pasyente sa ngayon? Si Doc Nessie muna. Yeah, kasi 'di ba, para at least alam na nila, may idea na sila, so hindi na kami mahirapan mag-explain, pero syempre more explanation din sa mga dentist para at least tama yung diagnosis na nakita nila sa internet, para parang second kami na talaga magpa-final diagnosis sa kanila. Kasi minsan iba yung nakikita nila, 'di ba? Iba yung interpretation nila. Mas pa rin pag dentist talaga yung nag-explain. Ayan. Si Doc Johnny kasi 26 years na yung kanyang dental clinic eh. So parang nakita mo, Doc, yung pag-grow ba ng mga at pag iba-iba ng mga klaseng pasyente no na pumapasok sa clinic. Actually, minsan may mga patient talaga na feeling mo, ang galing-galing na nila, alam na nila kung ano ba talaga yung treatment ba na, kung minsan nga sasabihan ka pa na, ay ganito yung nakita ko na research ko sa internet. Doc, may mga ganon. So, kailangan talagang i-explain mo sa kanila, and syempre, kailangan manggagaling talaga sa lisensyadong dentista kung ano talaga ang tamang proper diagnosis and treatment. Ikaw, Doc Mia, kamusta yung mga kliyente mo? Marami na ba talagang ganyan? Marami na, and I don't mind na ganon. Kasi from there, we have a good discussion about the treatment, diba? So, naiintindihan din nila. Ang mahirap lang dyan kasi sometimes, kunyari, magsasuggest ka ng mga treatment like an odontectomy. Ito yung pagtanggal ng wisdom tooth, no? So, papanoorin nila bigla yan sa internet, sa YouTube. So, yung mga videos, talaga naman nakakatakot siya tignan. Pero like, yung mga well-trained namang dentists, okay naman eh. Parang we can do it on safely. Diba? Pero, just looking at it,
kahit naman ako, pag nag-a-assist ako, medyo Para matatakot as an assistant, di ba? Parang kung hindi ko yung gumagawa ng surgery, medyo nakakatakot naman talaga siya. Pero since ang dami ng mga instruments ngayon, dami ng machines that can do treatment properly and safer now, hindi na siya talaga Kaya lang, yun ang problema doon. Pag parang natatakot agad yung mga pasyente. Also, yung kinakatakutan usually na pinapanood lagi sa internet din is the root canal treatment, di ba? Parang lagi nilang sinasabi, parang ang sakit-sakit naman yan. Pero pag nandyan na yung patient, okay naman, di ba? Parang, ay, okay naman pala. Hindi Hindi naman pala masakit. So, hindi na maganda kapag may expectation sila from the internet and then pagdating sa clinic mo, okay naman pala. Di ba? Okay din yun. Pero mga doc, ano yung pinaka siguro common na nakikita nyo or na-observe nyo na maling nakikita ng mga pasyente tungkol sa oral health or sa ngipin nila, nakikita nila online? Nakikita nila online. Yung mga madalas na misconception na, nakita ko kasi online ganito, doc eh. Alam mo, Ay, sa mga braces, di ba? Braces. Oo, yung mga online na yan, yung mga nagbebenta yung mga sa nag-DIY, Shopee. yung mga DIY. ganun. Yourself, maraming mga ganun ngayon eh. I think it's more of, if it's do it yourself, like for example, even yung veneers. Yes. Diba? Napakauso ngayon ng veneers. Siguro, doc, siguro as a patient myself, siguro ang mali yung procedure na iniisip mo for you, parang gano'n, na parang bagay ba sa akin to, parang gano'n, 'di ba? Pero hindi naman bagay sa iyo or hindi mo kailangan. May mga gano'n ba? Nakita ko kasi online, ito yung ginawa niya for may mga gano'n ba, doc? Parang gusto na nilang gawin sa case nila, pero syempre depende sa case ng ngipin nila, 'di ba? At saka ito ang in ngayon eh, yung parang gano'n. Gusto ko ganito rin mangyayari sa ngipin ko, pero hindi naman pwedeng gawin yun sa kanila. Because it's case to case and it's personalized sa mga treatment. Speaking of veneers, may sinendo kay Doc Mia na link nung nag-trending nitong mga nakarang araw na bata, toddler, nag-veneers as pace maintainer. So, isa ba to, Doc, sa mga misconception or ano ba ang mga explanation dito? Kasi yun nga maraming mga pasyente ngayon na going into social media tapos isip nila, baka pwede nga rin dun sa anak ko. So, ano masasabi niyo, Doc Mia? Ako more, 7 years tapos as a space maintainer, it is possible if parang baka mamaya mali lang yung ito yung ko lang parang feeling ko lang. Syempre iba-iba yung dentista eh. Hindi ko naman ma-judge talaga yung iba-iba dentist. yung specialization. Kasi baka hindi ko rin alam kung ano yung ginawa talaga ng dentist, pero I am just assuming na veneers lang yung sinabi, pero it's actually SSC. Yung sa crown na stainless steel crown or yung build-up crown ng mga kids. So, pwedeng ganon. So, meron preform crown. So, pwede rin naman ganon. So, I'm assuming ganon. Kasi, syempre, nasa lisensyadong dentista naman sila nagpunte. So, I'm assuming na yung patient was given a very good treatment. Yes, and parang sinabi lang na veneers kasi yun ang in ngayon. Yun ang in, yeah, exactly. And this is a perfect example na hindi lahat na nakikita sa internet ay tama, diba? And depende sa case mo. Depende sa case mo. At the same time, baka pumunta kasi sa clinic yung ibang parents, tapos, papa-veneers ko rin yung mga anak ko. Diba? May gano'n, diba? Maraming gano'n. May gano'n. Pero we have to explain talaga. As dentist, kailangan i-explain talaga sa kanila na it's a case to case. So kaya, even the terminologies di ba? Parang baka, hindi po talaga veneer yan. Ang tawag po dyan is strip of crown. Kanina ko pa hinanap. It's a strip of crown. Pero baka yun nga, sinasabi mo nga kanina, Doc Janet, na veneers kasi yung in, so sasabihin ng patient, nagpa-veneer siya. Pero strip of crown pala yung ginawa. Ayan ha. So yun yung mga explanation ng mga dentista natin. Kasi maraming nambash na maling ginawa. Marami din naman nag-support na, tama yan. Ganon. So again, yung totoong information will come straight from a dentist. Diba? And also from that dentist. Kung syempre we respect each other's opinion. Kung treatment plan. Kung yun ang treatment plan niya and he thinks or she thinks that it's proper for that patient, edi okay. And the parent agreed to it. So yun lang naman yun. May mga nag-change ba mga doc when it comes to dentistry dahil may internet na?
Like, mas marami na bang pasyente yung pupunta sa clinic o yung mga procedures bang nire-request nila nag-iba ba throughout the years? Doc Janet? Actually, marami. Marami siya. Kaya nga may advantages talaga ang internet. May mga disadvantages din siya. Yeah. Kagaya niyan, yung sa mas nai-educate sila sa pagpanunood na lang nila, 'di ba, sa internet about dentistry, yung mga ganon. Yun, And may and preparation na sila kasi nakita na nila yung procedure na gagawin sa kanila. May mga videos din kasi sa internet, 'di ba? Like pagka may surgery, ganon, 'di ba? at saka maraming bago ngayon na gamit, mga high-tech na gamit ng dentistry. So, mas madali para sa dentist, mas madali rin para sa mga patients. So speaking of madali, siguro Doc Mia, ito yung parang going digital na rin yung mga dentista, Yes. 'di ba? Yes, of course, of With the course. use of internet, of Yeah. course. Oh, with the use Laser, of internet, oo. Pero digital sa dentistry is different from the internet din naman. Pero like siguro pag sa internet pwede na kasi siyang i-access anywhere else. Yun lang. Yes. Kasi like for example, there are like scanners that are wired pa. So may mga ganon, 'di ba? So, pero now may mga Bluetooth na pwede mo nang i-access, 'di ba? Pwedeng kahit saan. So yun lang naman yung sa Oo, dental may side. wired, mayroon na rin hindi wired. Oo, may Yun mga yung sinasabi ni Doc Janet na parang may mga advantages, may mga disadvantages. So, pag-usapan natin sa pagbabalikan, may mga disadvantages ng internet when it comes to dentistry, no? At ano pa yung mga nagbago dahil may internet na, may prior information na yung mga pasyente pagdating sa mga clinics. Yan po yung ating tatalakay at babalikan sa ating programa. Ang galing mo daw katid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3.
MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano maibsan ang labis na pangangati, dulot ng bulutong o chickenpox? Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang chickenpox ay isang viral infection na nagdudulot ng pangangati at flu-like symptoms. Kaya naman pinapayuhan ang pagpapahid ng calamine lotion upang mabawasan ang pangangati nito. Kung sakali mang pati ang loob ng iyong bibig ay naapektuhan din, pinapayuhan namang kumain ng sugar-free popsicles upang malunasan ang mouth sores. Bukod pa riyan, pwede mo ring subukang ipaligo ang tubig na may nakalagay na baking soda. Maglagay lamang ng 1 cup baking soda sa maligamgam na tubig at magbabad sa loob ng 15 hanggang 20 minutos. At panghuli ay ikonsidera ring gumamit ng mittens para sakali mang ikay mangati ay hindi mo direktang maipangkamot ang iyong kuko. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Nagbabalik po tayo sa ating talakayan tungkol po sa dentistry and the internet world. Na-mention nga na do kanina, mga doctors na kasama natin kanina, mga dentista, no, na ang daming pagbabago. And especially yung positive side, Doc Mia, Doc Janet, Doc Nessie, is parang maraming nagpupunta ngayon sa clinic, diba? And yun yung makikita rin natin na siguro marami din kasi mga influencer ngayon talagang pag nagkapera, talagang yung oral health, yung ngipin yung isa sa mga unang nagbabago. Diba? Excited na sila pumunta sa Which is a good thing. Yeah. Diba? Kasi yung influence nila talagang nakakatulong for the oral health. Pero more than aesthetics, paano, Doc, sa tingin nyo, nakakasama din ba sa isang pasyente na nagsisearch sa online? May mga disadvantage din ba, Doc Janet? Yes po, maraming disadvantage kagaya ng misleading na information, mga ganon. Tapos minsan mga false remedies. Yung sila, home care, parang self-diagnosis or self-treatment. Yung mga ganun ang ginagawa nila. Si Dr. Google na lang ang kanilang. Manood na lang sila sa internet and then, ay, ganito pala yun. Ganun, parang ganun din naman yung problema ko Yung parang ganun. So kung ano yung nakita nila sa internet na ginawa doon mismo, yun ang i-apply nila sa sarili nila. And that is delikado. Masyado. May mga instances pa na na-encounter nyo to, mga doc, sa clinic na parang may ginawang procedure na galing lang sa internet. You know, the beauty of dentistry, we have to be present. Kumbaga parang ang mga problema sa ngipin, ang nakakasolve lang talaga dentist Oo, kasi like for example, unless wala akong maisip na yung talagang gamot lang talaga yung pag nag-take lang sila ng medicine, gumaling agad. Hindi Pag gumaling man sila, it's temporary relief. Yun lang. Kasi the reason bakit ka may pain dyan is that may problema sa ngipin mo somewhere, no? So, na ang makakasolve lang pag pumunta ka sa dentist. So,
meron lang, hindi sa clinic ko personally, pero nakikita natin sa internet, na yung kunwari, gusto ng magandang smile, bibili ng mold sa Shopee, or kung saan man sa internet din, sa TikTok, whatever, tapos ilalagay sa ngipin nila. And then makikita nila na hindi naman maganda. So, nagsayang lang sila ng pera. Hindi pala totoo, diba? na ganun din Nakakatawa kaganda. yung itsura nila. Kasi marami, Dok, especially sa isang app, no, na sa TikTok at Facebook, maraming mga DIY dental hacks. Yes. Whitening, kahit nga sa brace, Yan, yung may mga ganyan. ganon. Yun, unfortunately, yung whitening, I think, yun yung medyo delikado na pwedeng gawin ng patient kapag nagsisearch lang. Ang problema kasi dyan is that as dentists kasi, we don't know kung ano yung ingredients na ginagamit nila. Kaka-allergy yung patient. Or nakakasunog ba ng bala? Nakakasunog ng gums. The gums, So ano naman, Dok, yung risk ng self-diagnosis? Kasi minsan may sumakit, may dumugo, tapos search nila online. Anong madalas nagiging problema kapag nag-self-diagnose sila? Pag nag-self-diagnose sila, mas delikado 'yun kapag for example, actually from this time on, mayroon pa rin yung mga gumagalaw ng ngipin. Tapos sila na ang nagbubunot ng sarili nilang ngipin. And then after nun, nagdugo. So hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. So yun yung, actually mayroon ako na-encounter na ganun na patient mismo sa clinic ko na, kinaya ko naman na nabunot, pero nagdugo siya ng nagdugo. So pumunta pa rin siya sa clinic. So mas nakakatakot 'yun, 'di ba? Yun pala nagti-take siya ng aspirin. Yung mga ganun hindi niya alam. Mga blood thinner, oo. So hindi niya alam na bawal 'yon, na matanggalan siya ng ngipin na nag-aaspirin siya. So nag-bleed siya talaga na nag-bleed. And siguro, Doc Mia, isa sa mga pwede yung unnecessary stress. Kasi baka nagpanic ka na, baka mouth cancer na ba? So, May mga gano'n. Kailangan na maubos lahat ng ngipin ko. May mga gano'n ba, Dok? Meron gano'n, oo. Especially pag nag-show tayo na cancer yung topic. Pag nag-show kami dito na cancer yung topic, parang feeling ng iba parang, hala, baka nga cancer to. Pero ang gusto namin dun sa pagganyan is at least aware kayo na it is possible. Kaya pumunta kayo sa dentist. Diba? Kaya yun lang naman yung mga ganong shows. Pero because oral cancer is real, it's true. So it happens talaga. Pero para mawala yung unnecessary stress nyo, punta kayo sa dentist, 'di ba? Kasi yung self-diagnosis, hindi talaga pwede siya because ang diagnosis namin in the clinic has x-rays, 'di ba? Physical exam, kinakapa namin yan with our Explorer, 'di ba? Sometimes magsi-CBCT pa. So you cannot self-diagnose nang wala kang ginagawa kundi mag-search sa internet. Lang sa internet. Kwento mo lang sa internet kung ano yung na-feel mo. Hindi pwedeng gano'n. Oo. Buti sana kung nag-search ka sa internet, napraning ka, pumunta ka sa dentist. Yung iba kasi may naramdaman, nag-search, parang wala lang mo to, or malalagyan ko lang ng toothpaste, or kung anong hack na pwedeng mag-result into more serious complications. Yes, exactly. So yun yung parang lagi nating paalala sa mga tagapakinig at nanonood sa atin na huwag mag-self. Kahit sa anong sakit yan, hindi lang naman sa oral health. Exactly. Diba? Kasi mas mahal at mas magastos. Tama ba mga dentist? Na late na pumunta sa dentista. So mga Dok, may mga experience din ba kayo na yun nga, parang pinabayaan, tapos sobrang magana nung pumunta? Mas lumala. Nagkaroon ng complications. Diba? Ayan. Meron tayong nakwento parang last episode ba natin, Dok, na parang pati yung mukha niya na magana. Kasi uminom ng pain reliever. Pain reliever. Pinabayaan niya, di niya pina-x-ray, di siya nagpunta sa dentist. So, ganun. Kasi yun ang problema kapag nawawala yung pain. Kunyari painful siya now, tapos nawala yung pain kasi uminom ng gamot. Yun ang yun nga, the problem with the dental or oral health, kapag may problem ka dyan, is that hindi siya talaga nasosolve ng just taking meds. It's really treated in the clinic. Physical treatment. Kaya masakit ang mga malikod usually ng mga dentista dahil sa mga ganyan. Yes. Marami pa rin bang ganun ngayon, Doc? With the internet, na sabi nga natin, mas marami ng aware, or meron bang mga age group na, diba, dati kasi sa mga Pinoy palang pupunta lang dentista para magpabunot kasi may masakit. Diba, ngayon ba nabago ba yun ng internet?
Oo, nabago talaga ng internet kasi nga, kagaya ngayon, mga bago ngayon na mga veneers, mga ganyan. Gustong-gusto talaga nila na pumunta sa dentista na mag-ask, may pera man ka man o wala, pupunta ang mga yun sa dentist mag-ask na magkano po ang magpa-veneers. Kasi nakita ko sa internet, ang ganda-ganda ng result, yung mga ganon. Na parang dati, Doc Mia, parang yung veneers, maririnig mo lang siya talaga sa mga high society, artista, diba? Beauty queens. Yeah, Actually, hindi pa masyadong uso beauty queens dati. Kasi medyo expensive talaga siya. Expensive siya talaga. Diba? So, ngayon, kahit ordinaryong tao, nagiging curious na, gaganda yung ngipin ko pag nagpa-veneers ako. May mga ganun na. Meron talagang ganun. Paminsan nga parang, sasabihin nila parang, Doc, kailangan ko ba ng veneers? Kami pa magsabi, ano ka ba, wag na. Totoo yun, Doc. Sayang ngipin mo, maganda na yung ngipin mo, okay na yan. Di ba? At saka, hindi lahat ng, kumbaga, tao is, yun nga, pwedeng mag-veneers, di ba, Doc? Yeah, of course. And ang siguro, ako lang makikita natin, or nakikita nyo ba mga Doc, na dahil doon, napapunta sila sa clinic, nakita nyo yung problema talaga nila sa oral health. Hindi lang aesthetic. Oo. Especially with veneers, di ba? Makikita mo parang, ang gusto nila, veneer. Pag open naman ng mouth, ang daming cavity. So, ang sasabihin mo na lang sa kanila pa lang na, kailangan. unahin mo muna yung mga yan. Because you will need your teeth for function. Veneers can wait kasi aesthetic lang naman Aesthetic siya. lang talaga. Gusto nila rin. Ayan. So again, sa mga nanonood sa atin, talagang nakakatulong ang internet, no? Pero may bad side ba? Lalo na sa mga magpo-procedure ng mga surgery, may mga, usually ba, Doc, nagba-back out dahil napanood nila? May mga ganun ba, Doc, na instances? Marami po. Kasi napanood nila na, ay, parang ang sakit-sakit. Yung ganun, ang daming dugo. Yung mga ganun na cases. Paano ina-address to, Doc? Kung talaga namang kailangan ng tanggalin, so i-explain lang sa kanilang tamang procedure. Proper Yun explanation. lang naman, proper explanation. Kasi, yun nga maraming mga, yung nakafocus talaga sa ngipin. Si Doc Mia, maraming ganong video. Hindi ako nakafocus sa face ko. Sa ngipin ako Puro nakafocus. ngipin. Medyo satisfying kayo, kasi usually prophylaxis pag cleaning Pero feeling ko pag surgery, parang hindi ko kaya. Actually, oo. Sa mga ganyan naman kasi, kailangan mo lang sila talagang kausapin. Yun lang, yung i-ease mo nila yung their anxiety. Make sure na yung mga ganyan kapag medyo may anxiety na ganyan, sakit takot sa sakit, no? Bibigyan ko na sila ng mas malakas pa na anesthesia. Na feeling ko kahit na okay naman na yung regular anesthesia ko for that kind of procedure, pero if may ganon, bibigyan ko na ng mas malakas na anesthesia para alam ko na hindi na magkakaroon ng problem. Yung anxiety. Pwede din naman sila pwedeng pa-sedate, di ba, Doc? Pwede rin nun. Additional, mahal nga lang. Additional gastos. Pwede rin. So, lahat naman actually may solusyon. Ayan. So, paano ba, Doc? Bakit hindi sapat yung mga pictures or videos para makapagbigay ng tamang dental diagnosis? Sa tingin nyo as dentist, Doc Nessie? Paano hindi sapat yung mga videos or visuals na nakikita internet just to have a diagnosis para Siyempre, kailangan talaga nila pumunta sa mga dentist para magkaroon sila ng proper diagnosis like x-ray, ganyan. Kailangan ng yun nga, CBCT para more accurate yung makita dun sa nila, sa case nila. Kasi pagka hindi talaga yun magkakaroon ng final diagnosis or proper diagnosis pag walang x-ray. Doc Janet. In short, visit your dentist. Every 6 months or 3 to 6 months. Yes, if you have dental concerns actually. Saka depende rin kasi yung mga nakikita nilang pictures and videos on the internet, paminsan hindi naman nila sinasabi kung ano yung background ng patient. Meron man, pero syempre, brief lang yun. Diba? Hindi nila, baka yung iba dyan, hindi din naman nagsasabi ng kung ano yung nafe-feel, kung ano yung experience ng dentist also. Meron din mga ganon, pero hindi complete yan hanggat hindi talaga nakita like some of na nagpo-post like me, hindi ko kino-complete yung procedure hindi ko kino-complete yung procedure ng cases kasi number one, yung from the start, kasi first of all, mahirap mag-document ng gumagawa. Kaya I really just yung mga short
videos, Video ganyan. clips lang. Oo, Mga yun, glimpse lang just na to, parang ganon. just to pick the attention of the ng people, audience, ganyan. Oo, ganun. Ayan. So, At dapat... saka kapag pumunta ka kasi sa clinic, kukuhanan ka rin ng history eh. Yeah. Importante kasi yun bago mabigyan ng treatment yung isang patient. Yan, yung mga history. So, hindi basta-basta, especially kapag may mga other diseases ka, Oo. diba? So, very important talaga na makita yung dentista. So, sa mga nakikinig sa atin ngayon, Dok, ano yung dapat tignan nung public, ng mga nakikinig, nanonood sa atin na bago paniwalaan ang isang dental advice na nakita nila from the internet? Doc Janet. Kailangan talaga na bumisita sa dentista. Consult your dentist. Whether licensed the dentist talking online is licensed or Yes. known, Yes. kailangan pa rin talaga. Yung physical Yung talaga actual na talaga. actual na nakikita yung patient. Parang patient dentist pa rin sa loob ng isang clinic. Yun pa rin ang the best para maibigay lahat kung ano man yung problema ng pasyente, masasabi ka agad ng dentista. Saka, ang sinasabi ko na lang din dyan, pag kunyari, ang dami nilang nakikita, di ba? At least they know what to ask. Yes. Yun na lang. Parang, Doc, nakita ko to sa So, ang discussion, since ako yung dentist nila, di ba? Kaya, i-build mo rin yung trust with the patient, di ba? Yung rapport. So, yung sa friendly dentist nyo, at least you know what to ask na, Doc, nakita ko. Ikaw din naman, di ba? Nagsisend ka sa akin. Tapos parang, ay, nako, ano yan? Ganyan. Oo. Kasi parang iba talaga yung kakilala mong dentista, diba? Yun nga, yung explain na ganito, ganyan. So, iba talaga pag yung reliable yung source mo. At the same time, siguro, like any other na binibenta online or binibili natin online, di ba mas gusto natin yung nakita natin kasi may mga too good to be true. Diba? Expectation versus reality. May mga ganun sa internet Yes. So, especially when it comes to your oral health, diba? You should trust someone na talagang nakausap mo face-to-face rather than yung nakikita mo lang online. Hindi naman natin sa hindi binibigyan ng credit. Yung mga nag-online, especially mga dentist natin na nag-influencer online. Additional knowledge. Yes. Some information, it's legit but not everything posted on social media. Ay, totoo. 34 minutes makalipas po ang 11:00 ng umaga. Itutuloy po natin itong ating talakayan tungkol po sa dentistry and the internet. Unique Toothpaste po ang ating naghahatid ng programa na ito sa inyo ngayong umaga. 34 minutes makalipas ang 11:00 ng umaga. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc, atid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Kasama pa rin po natin ang ating mga friendly dentist mula po sa Las Piñas Dental Chapter, si Doc Janet de Guzman at si Doc Nessie Sauco at syempre ang ating kapartner, Dr. Ramia de Jesus. And pinag-uusapan natin itong dentistry in the world of
internet. Ayan mga Dok ha. So, ang dami nating question. Actually, isa sa mga, siguro magsisearch sila kapag halimbawa may mga nararamdaman sila or narinig sila. Kaya ng parang isang listener natin, Doc Mia, sabi ni Ohen Hosodi 9082, serious health problem po ba ang dental malocclusion? Yes, for me. Serious problem kung nagkakaroon ka na ng symptoms and signs. Like for me, I have to treat it because ang sakit-sakit na talaga ng shoulder ko. It's coming from my malocclusion. So, even if maganda yung smile ko, maganda yung ngiti, maganda yung alignment ng ngipin ko, pero yung bite ko hindi okay, meron akong signs and symptoms eh. So, I guess, ang hirap kasi talaga i-treat ng malocclusion, pero if it already affects your everyday life. Yeah. Alam mo yun, meron ka nang nagkiklik na yung jaw, masakit siya, yung ganon. Sa pagising mo, masakit din yung panga, yung mga ganon. Nagkiklik, nahihirapan na kumain, nahihirapan magsalita. Then it's a serious problem. Ayan ha. So mga Dok, mas okay ba sundan yung mga licensed dentist kaysa sa mga influencers when it comes to content like about dentistry or oral health? Pwede ba nilang ma-verify to sa mga nanonood at nakikinig sa atin? Of course, mas okay talaga. And dapat lang po talaga sa licensed dentist magpa-consult. So, pwede mo namang ma-verify kung lisensyado talaga yung influencer na dentist sa pag-check sa PRC. And then, kung member sila ng organization like yung Philippine Dental Association and yung mga chapters like our chapter, the Las Piñas Dental Chapter. So, mga members din naman usually ang mga yan eh. So, mas madaling ma-verify. Ayan. So again, pwedeng dahil nga may internet na, 'di ba? You can search everything online. So pwede yung i-verify, but at the same time kung gusto niyo mag-verify ng procedure or diagnosis, better talagang pumunta sa mga dental clinics, 'di ba? So again, maraming maitutulong ang technology when it comes to dentistry, 'di ba, mga Dok? So ano ba ang pinakamahalagang tanong dapat na itanong ng pasyente kapag pumunta sa isang dental clinic? So, mas isasuggest nyo ba na bago pumunta sa dental clinic, mag-search muna online ng mga possible questions or ano bang mga diagnosis? Or kahit wala na, ano bang mga dapat nilang itanong sa inyo, Doc? Actually, ang mga patient naman, pag pumapasok sila sa dental clinic, mayroon niyang nararamdaman eh. So, pwede naman sigurong hindi na sila mag-search kasi andun na mismo yung dentist na sasagot sa kanila eh. Right on that time. Yun. Yes, mas reliable yun kaysa sa mga AI, no? Kasi hindi, with the AI din ngayon, di ba? Parang isang click mo, lahat na nandyan. Kahit naman, actually, tinry ko yan eh. Kahit naman AI, sasabihin sa'yo, pumunta sa dentist mo eh. Hindi naman niya hindi naman niya sasabihin na, ito na, huwag ka na pumunta, walang ganon. Lagi silang may disclaimer. Disclaimer pa rin. Yeah, so, even yung mga kakausapin nyo sa internet na AI, will still suggest na pumunta ka, and they will still tell you na this is not the diagnosis, this is just ganito. So, go to a proper dentist, licensed dentist, ganun. Ayun. So again, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, importante talaga na i-verify nyo sa mga lehitimong dentista. So ano yung mga message nyo, Dok, sa mga natatakot pumunta sa mga dentista, umaasa na lang sa internet, sa Google, sa social media, sa AI? Doc Nessie. Huwag kayong matakot pumunta sa dentista, sa mga dentista nyo kasi papagandahin naman yung ngipin nyo. Tsaka at least may confident kayong makipag-mingle sa ibang tao pag maganda ang smile niyo. Doc Janet. Huwag matakot sa mga dentista kasi hindi naman kami nakakatakot. Hindi lang naman ang hingaya nila, hindi lang naman pagbubunot ang ginagawa ng mga dentist. Lalo na ngayon na ang dami ng mga bagong technology na lumalabas. So, hindi na masakit ang magpabunot. At hindi na masakit ang magpadentista. In general. Yes. Hindi kami puro sakit. Yes. So, sa mga natatanong, Doc, na yun nga yung isa sa mga kinakatakutan, aside sa mga procedure na kinakatakutan nila yung presyo, Doc Mia. Oo. Kaya, minsan umaasa na lang sa internet, nagsi-self-diagnose, nagsi-self-treatment. Anong masasabi mo, Doc? Ako, I think
usually naman kasi, if you self-diagnose, mas nagkakaroon ng problem. So, might as well, proper diagnosis na lang yung piliin nyo, which is going to the proper dentist or the licensed dentist, 'di ba? So, hindi talaga pwedeng kung sa gastos lang, we will always say that prevention is better than cure. So, ang requirement lang naman talaga namin sa clinic is twice a year of cleaning. And that's, sa totoo lang, that's a small amount to pay, for 1 year for your oral health. So, kung pupunta kayo sa dentist ng cleaning lang yung gagawin, 'di ba? Hindi kayo hindi mahal magpa-dentista. Neglect is talaga. Ayan, hindi mahal magpa-dentista. Neglect is. Tuloy na din itong ating talakayan natin sa atin ng Unique Toothpaste. Oras sa buong Pilipinas, 47 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa programang Ang Galing Mo, Doc. And dahil kasama natin ang Las Piñas Dental Chapter, ayan sa pangunguna ni Doc Janet, Doc Nessie. Doc, ano ba ang mga ginagawa niyong mga activities sa Las Piñas to give out awareness about oral health? Nagkakaroon na rin kami ngayon ng mga dental missions sa iba't ibang barangay ng Las Piñas. And of course, ang main project kasi ngayon ng Las Piñas Dental Chapter is to introduce Starbooks. Ang Starbooks ay galing sa DOST, Department of Science and Technology. And Starbooks means Science and Technology Advanced Research-Based Operated Kiosk. Actually, it is a digital library. Yung Starbucks pala is parang hindi siya talaga, hindi siya yung books na that's an acronym. Acronym pala siya. So, Science and Technology Advanced Research based on openly operated kiosk. Okay. So it is So hindi siya libro. Hindi siya libro. It is the Philippines' first digital science library developed by the DOST-STII. Parang library in a box siya. So bakit ito ang isa sa mga projects niyo, Doc, sa Las Piñas? Kasi ito ang Starbooks ay since ito ay galing sa DOST,
magbibigay ang Las Piñas, magdo-donate ang Las Piñas sa mga underprivileged areas. Ang isang mission ng Las Piñas Dental Chapter is to donate 2 Starbucks sa Las Piñas City kasi nasa Las Piñas kami So sa isang public school, magdo-donate kami doon yung talagang medyo, although hindi naman mahirap ang Las Piñas, di ba? Pero mamimili na lang kami ng isang school doon na bibigyan namin ng Starbucks. And then after that, sa hometown ko naman na Itogon, Benguet. Doon sa kasulok-sulukan doon na areas. Kasi doon sa area na yon hindi siya naaabot ng internet. Ang Starbucks ay, it is a digital science library na nakalagay doon ang lahat ng Hindi mga kailangan ng science. internet. Hindi na kailangan ang internet. So ang isang bata Pero ay may kuryente naman doon sa pupunta. may kuryente naman. So kung ang isang bata ay hindi niya na kayang mag-search dahil walang wifi, ganon. So i-open lang niya yung Starbucks na yan. It is a kiosk na parang manggagaling sa DOST yung laman ng Starbucks na yan. And ilalagay doon sa kiosk na yan with a computer. So doon mag-a-access ang bata. Andoon na lahat sa Starbucks na yon ang about science and technologies. Ngayon, ang pinaka-ano ko ngayon is makipag-partner ang PDA, Philippine Dental Association, and DOST, and then ipapasok doon ang content ng PDA about infomercials, about oral health, Para preventive meron na rin, measures. Mailalagay siya doon sa loob ng Starbucks na yan para ma-reach naman nandun sa mga kasulok-sulukang area ng bansa natin ang information, more information, detailed information about oral health in preventive care. Ayun. So, this is not just about Las Piñas City. This project will go beyond other parts of the country. And yun yung maganda na hindi kailangan ng internet kasi some areas, far-flung areas, wala pa rin internet access. Nahihirapan pa rin. So, ito yung parang encyclopedia in a way, di ba, Dong Mia? Pero more on technology pa rin kasi nasa computer siya. So, paano yung kiosk? Sino magmaman? Or ilalagay lang siya sa certain area tapos everyone can use it freely? Actually, inilalagay yan sa isang school, sa mga public schools. So, kagaya niyan, ang Las Piñas Dental Chapter, yun ang project namin na magpro-provide kami ng computer. And then, in partnership with DOST, pupunta rin kung may mission kami sa isang area na yan, nandun lagi ang DOST para turuan ang mga teachers kung paano ang pag-manipulate doon. Kumbaga yung system will come from DOST sa inyong computer. Sa amin ang computer. So, nakalagay yun sa isang kiosk. Yun. And then, yung parang ginagawa ko ngayon is yung PDA, papasok sila ngayon sa loob ng Starbucks, yung lahat ng infomercials about dentistry from PDA mismo, ipapasok nila sa system ng DOST para makarating doon talaga sa mga kinauukulan. May dental awareness. Yes. Kasi although sa Starbucks naman, nandyan na yung very broad about dentistry. Pero kung manggagaling mismo ang content from PDA, mas naiintindihan, mas magandang tignan. And also, meron kasi mga special recommendations ng PDA Like for example, fluoride content na talagang masasabi doon na from the Philippine Dental Association, this is a fluoride content that is, yung mga ganon, yung mga 8 gabay, di ba yung mga ganon sa proper toothbrushing. At saka may mga projects na kasi ang PDA, kagaya last time nung convention, nilabas yung infomercials. So, lahat ng mga chapters, nagkaroon sila ng infomercials ba? Maganda sana na ilagay din doon sa loob mismo ng Starbucks para mapanood, makita ng mga bata. Ayan. So, again, ito ay ginagawa na po ng Las Piñas. Tama ba, Doc? Yes. Talagang, ayan. So, again, Doc, baka may mga gusto kayong panawagan or i-announce sa mga activities nyo or kung gusto nyo mga kapwa na dentist to support also this campaign, no? In partnership with the DOST. Okay, so sa lahat ng mga officers ng Las Piñas Dental Chapter, we are all ready. Tama, sinabi naman natin yan noong induction natin. So let us just support one another. Yun. And get ready kasi
gagalugarin talaga natin ang mga kasulok-sulukang banda ng Pilipinas, hopefully. Pilipinas. Pilipinas. Agad, Wow. hindi lang. Ang president na ng PDA kasi. Bakasyon ng expression ng Philippine Dental Philippine Association. agad, oo. Yes. So, Doc Nessie, mga huling paalala and tips para sa ating oral health para sa mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga. Yun, better to visit your dentist 3 to 6 months every year, ano, 'di ba, para ma-prevent yung mga tooth decay nyo and magawan ng pasta para hindi na lumaki. Ayan. Doc Janet. Yes, kagaya nga sabi ni Doc Nessie, visit your dentist regularly. Ayan. At huwag matakot sa dentista. Kasi Ayan. hindi naman kami katakot-takot. Babait yan eh. Hindi mo nakakatakot ang mga dentista. Di ba, Doc Mia? Again, thank you, Doc Mia. Thank you also. And good luck on you. Have a great year ahead. So, yun. Sa We mga will support you. taga Las syempre. Piñas siya. Thank you. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga friendly dentist na nakasama natin. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor, sa programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Maraming salamat sa mga tumutok sa ating programa Luzon, Visayas at Mindanao. Ating napakinggan ang programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association.